Ciao mga man! Welcome sa Day 4 Travel Vlog to Europe. Papunta na kami ng Colosseum. Nasa 40 minutes lang ang biyahe kasi nasa Rome lang din yung hotel namin. At ayan, nakababa na kami ng bus pero may konting lakad pa papuntang Colosseum. Since nasa May City nga lang yung hotel namin, gumala daw pala yung mga ibang kasamahan namin sa tour kagabi. Kung di lang talaga kami pagod, gumala din sana kami eh. Nakakapagod kasi talaga yung biyahe mga man. Kala mo talaga ikaw yung driver eh, no? At after 10 minutes na lakaran, ayan, kita na yung Colosseum. At kung napapansin nyo mga man, marami mga graffiti sa pader or building. Parang common or marami talaga akong nakikitang ganyan dito. Kahit doon nga sa France at Switzerland, may mga ilang pader or building din na may mga graffiti. Which is sayang lang kasi maganda sana yung lugar eh. Kaya lang may mga ganon. Siguro kaya hindi kami dito binaba kasi maliit yung daan tapos may ginagawa pa. Ang itinerary pala namin today ay dito sa Rome, Italy at yung optional tour na Roma Walking Tour. Tapos pupunta kami sa Vatican City. Kasi magkatabi lang pala yung Rome, Italy at Vatican City. Ang Colosseum ay ang pinaka-iconic na landmark dito sa Rome at one of the greatest engineering achievements ng ancient Roman world. Ito ay nakatayo ng halos 2,000 taon na. Nagsimula ang paggawa nito noong 72 AD pa at natapos noong 80 AD. Ang original name nito ay Flavian Amphitheater, named after Flavian Dynasty. Tapos ang pangalang Colosseum naman ay nagmula sa napakalaking statwa na Colossus of Nero, isang 100-foot giant bronze statue na dating nakatayo sa tabi ng Colosseum. At dahil wala pa nga mga Google Maps dati, ang mga Romans ay gumagamit ng malalaking landmarks para i-describe ang isang lugar. At since nasa tabi nga lang ng Colossus of Nero ang Flavian Amphitheater, ang tawag nila dito ay Near the Colossus. At sa paglipas ng mga ilang siglo, nag-evolve na din ang phrase sa popular speech at naging singular nickname na Colosseum. Ang Colosseum ay dating entertainment venue para sa mga gladiator fights, animal hunts, public executions, reenactments of famous battles at mythological dramas. At free ang admission nito dati. At ngayon, ang Colosseum ay isa ng museum. Hala, parang kinombine lang din ang Colossus at museum ah. I have a Colossus. I have a museum. Colosseum. Joke lang. Sayang nga lang, di kami nakapasok sa Colosseum. Di daw pala kasi kasama yan sa optional tour. Pero okay lang, at least may rason kami na bumalik dito. Pun muna. Yan pala yung local tour guide namin dito sa optional tour na Roma Walking Tour. At nagdi-distribute na ng mga wireless audio receiver at earphones. Tapos may pa-quiz siya mamaya after ng tour. At pag nakapasa, pwede nyo na iuwi ang earphone. Joke lang. Yung earphone ibibigay na talaga sa inyo pero yung wireless audio receiver na device isauli nyo ah. At yan pala ang Arch of Constantine na ginawa para kay Emperor Constantine the Great para i-celebrate ang pagkapanalo niya laban kay Maxentius. Kaya ang tawag dyan ay Arko ng Tagumpay. Medyo maliit nga lang tingnan dito sa video pero malaki yan mga man. Nasa 21 meters ang taas niyan at nasa 25.7 meters naman ang lapad. Ang largest at one of the best preserved triumphal arches in Rome. Kaya may railings na nakapalibot dito. Hindi nga lang masyadong kita dito pero yan naman yung Temple of Venus and Roma. Ang pinakamalaking templong naitayo noong ancient Rome. Kung noong unang panahon libre ang admission sa Colosseum, ngayon hindi na. At yan ang mga ticket booth ng Colosseum. Ang ticket ay nagsisimula sa 18 euro. At kung gusto nyo naman ang full experience na kasama ang arena floor, nasa 24 euro. At dahil hindi kami makakapasok, ikot na lang. After ng ikot at magpa-picture, lakad na ulit kami. Bale, itong walking tour pala mga man ay nasa almost 3 hours. Siyempre, kasama na doon yung toilet break. Pa-stop-stop pag nag-e-explain si tour guide at yung mga picture-picture. At pag di ka pala sasama sa optional tour mga man, mag-DIY na lang kayo dito sa Rome. Tapos, pumunta na lang kayo ng Vatican City. At kung alam ko lang na malayong lakaran pala to, edi sana nag-DIY na lang pala kami. Less gastos pa siguro at baka hindi pa napagod yung mga thunders na kasama namin. At balik tayo sa tour mga man, yan pala yung Basilica of Maxentius and Constantine
o mas kilala sa Basilica of Maxentius lang. Pero hindi yan simbahan mga man ha. In ancient Rome kasi, ang salitang basilica ay tumutukoy sa isang malaking building na ginagamit para sa mga court trials, government offices, public gatherings at iba pa. At yan naman ang Roman Forum, serve as the heart of Roman public life for more than 1,000 years. Dito sila nagdadaos ng election, political assemblies, public trials, religious ceremonies at iba pa. May mga famous na remains dito, like Temple of Saturn, which is yung mga matataas na poste sa kaliwa, Temple of Vesta, Basilica of Julia at iba pa. Tapos yung simbahan sa right side naman ay ang Church of Santi Luca e Martina. Yung nasa left side naman ng Church of Santi Luca e Martina ay ang Curia Julia, isang Roman Senate House. Yung puting simbahan naman sa right side ay ang Church of Santi Giuseppe de Felegnami. Yung malaking simbahan naman sa likod na may kampana ay ang Church of Santa Francesca Romana. At yung mga nakaupo naman mga man, hindi yan mga snatcher o pulubi ha, sila mama at mami yan, kasi nga pagod na sa kakalakad. At yung puting structure sa right side naman ay ang Victor Emmanuel II Monument. At yan naman ang bronze statue ni Julius Caesar. So picture muna dito at pahinga. After magpahinga, ayan, lakad na ulit. Natabunan nga lang ng puno, pero yan pala ang Church of the Most Holy Name of Mary at the Trajan Forum. At yan naman ang Trajan's Column na nasa 38 meters ang taas, nagawa sa marble. Originally, bronze statue ni Emperor Trajan ang nakatayo dyan sa ibabaw. At noong 1587, ito ay pinalitan ng statwa ni Saint Peter. So ito yung Church of the Most Holy Name of Mary at the Trajan Forum mga man. Ayan, lakad na kami papuntang Trevi Fountain at dapat ganyan daw ang lakad pag nandito kayo sa Rome mga man. Oh, parang model Ibiray og joke lang be. Yun no, yan pala yung tour guide namin si Daniel. Pogi no, pero mas pogi naman to mga man no. Google! Pag naglalakad pala kayo sa mga ganitong eskinita mga man, mag-ingat kayo kasi may mga dumadaan din ng mga sasakyan. Ayan, malapit na kami sa Trevi Fountain mga man. Madami talagang alfresco dining dito sa Europe. At alam nyo ba na ang salitang alfresco comes from Italian, na ang literal na meaning ay in the fresh air. Pero pwede din ang meaning nito ay in prison. Kaya kapag tinutukoy ang outdoor dining, mas ginagamit o sinasabi ng mga Italian ang salitang all'aperto. At yan na yung Trevi Fountain mga man, pero di nga lang kita yung fountain mula dito. Tapos yung building sa likod ng fountain ay ang Palazzo Poli. Grabe ang daming tao dito. Kaya mag-ingat kayo sa mga pickpockets mga man ha. Tapos nandyan pala sa loob ang CR sa gelato at pizza store na yan mga man. Mag-order lang daw kayo ng gelato or kahit anong pagkain o inumin. Pero kahit di kayo mag-order, makaka-CR naman kayo ng libre. At kung napapansin nyo, may mga tao sa loob or sa may baba mismo ng Trevi Fountain. Pero may entrance fee yan mga man na €2 para maiwasan o makontrol ang maraming tao. Nagsimula ang construction nito noong 1732 at natapos noong 1762. May coin throwing tradition dito sa Trevi Fountain. At ganito yun mga man Pero syempre hindi namin ginawa yun. 70 pesos na kaya yung €1. Ipang CR na lang namin. Kaya ikot na lang again. After sa Trevi Fountain, nandito kami sa Galleria Alberto Sordi, isang shopping center. At syempre, hindi kami magsha-shopping dito dahil wala namang oras para doon. Dumaan lang kami dito para magpasilong kasi mainit. Pero mas maraming mga affordable na mga stores dito, like Uniqlo. Tapos itong Mango, may mangga siguro dyan. At yan pala ang Piazza Colonna. At yung nasa gitna na mataas na structure naman ay ang Column of Marcus Aurelius. At yan naman ang Piazza de Montecitorio. At yung mataas na structure naman ay ang Obelisk of Montecitorio. Akala ko ito din yung Piazza Colonna nung unang tingin kasi magkahawig sila. Pero magkaibang lugar daw pala, magkalapit nga lang. At nandito na kami sa Piazza della Rotonda at yung building na yan ay ang Pantheon. May fountain din dyan na ang tawag ay Fontana del Pantheon. At yan naman ang Obelisk of Ramses II or also known as Makoteo Obelisk.
At yan naman ang San Luigi de Francesi o Church of St. Louis of the French. Grabe, gumagaling yung Italian natin mga man, no? Makakain nga na pizza mamaya. At nandito na kami sa Piazza Navona mga man. Yan pala yung Santa Agnese in Agone o Church of St. Agnes in Agon. Ang salitang agon ay galing sa ancient Greek word na agon, meaning contest or games. Kasi may nakatayo dyan na stadium dati. At yun ay ang Stadium of Domitian. At yung nasa harapan ay ang Fontana dei Quattro Fiumi o Fountain of the Four Rivers. At yung obelisk naman sa gitna ng fountain ay ang Obelisk of Domitian. Scammer alert! May scammer pala kami nakita dito mga man, no? Yung nagbibigay or nagsusuot sa'yo ng bracelet tapos sisingilin ka. Ayan siya mga man, kaya ingat kayo. At yan naman ay ang Fontana del Nettuno o Fountain of Neptune. Kaya kung ayaw nyo doon sa Trevi Fountain mga man kasi maraming tao, dito na lang kayo sa Piazza Navona. May 2 fountain pa. At nandito na kami sa Bridge of the Holy Angel o Ponte Santa Angelo na itinayo pa noong 134 AD at may 10 marble angel statues. At ang bawat isa ay may dalang instrumento na nauugnay sa Passion of Christ tulad ng krus, crown of thorns, nails at iba pa. At ang river naman ay ang Tiber River, ang 3rd longest river in Italy. At ito yung 360 view ng bridge mga man. Scammer alert ulit mga man. Yan naman yung mga Centurion photo scam. Common yan doon sa Colosseum pero wala akong nakitang ganyan doon kanina. Nandito lang pala sila sa bridge. Lipat venue yarn! Iwasan yung magpa-picture sa mga ganyang naka-gladiator costume mga man ha, kasi mahal daw maningil yung mga yan. At yan naman ay ang Castle of the Holy Angel or Castel Santa Angelo. May castle pala dito kaya nandito yung mga gladiator. Itinayo ito noong 135 AD at natapos noong 139 AD sa ilalim ng pamamahala ni Emperor Hadrian. Ang entrance fee dyan ay nasa 16 euro pero pag children 18 years old and below, libre daw. At dito natatapusin ni local tour guide yung vlog niya. Ay, yung optional tour lang pala. Di pa pala tapos yung vlog kasi maglalakad pa kami ng konti papuntang Vatican City. Time check mga man, 12 PM na ngayon at tirik na tirik yung araw. Buti na lang talaga hindi summer yung pagpunta namin dito kaya hindi ganun kainit. Pero pagpapawisan ka pa rin mga man. After 10 minutes na lakaran, ayan, medyo tanaw na ang St. Peter's Basilica. May bad news pala akong i-share sa inyo mga man. Yung isang kasamahan pala namin sa tour ay nanakawan sa Vatican City. Ang sabi, habang siya nakaupo at nagsiselfone, nilagay niya daw ang kanyang bag sa tabi niya. At hindi niya namalayan na ninakaw na pala ito. Grabe mga man no, sa Vatican City pa talaga. Kaya again and again, doble ingat sa mga gamit nyo, huwag nyong ilagay kung saan saan at mag-ingat kayo sa mga magnanakaw. So back to the vlog mga man, nandito na kami sa Vatican City, particularly sa St. Peter's Square. At syempre ikot muna kahit tirik ang araw. Yan pala ang Vatican Obelisk na dinala galing pa ng Egypt ni Emperor Caligula. Binigyan pala kami ni Daniel dito ng 3 hours mga man. Kaya pumila na kami papasok ng St. Peter's Basilica. Yan pala yung exit at yan yung pila. Yan, paikot pa yan. Tapos yung entrance nandun sa may monitor na yon. At ayan, nakapasok na kami. Siguro inabot kami ng 1.5 hours sa pila. Pero sulit na sulit mga man. St. Peter's Basilica na to Tapos libre pa ang pagpasok. Nandyan pala sa loob yung CR tapos meron din sa labas at parehong libre. At maraming salamat sa mag-asawang kasamahan namin na Sri Lankan/Canadian kasi tinawag nila kami kaya nakasingit kami ng konti sa linya. Hindi pa pala kami nakapag-lunch nito mga man kasi balak namin mamaya na lang kumain after dito sa Basilica. Nakabili din pala kami ng mga rosary habang nakapila kanina. May mga nagtitinda sa may labas ng St. Peter's Square. May 1 euro, 2 euro, 5 euro at iba pa. Depende sa klase or design ng rosary. Papasok na kami sa St. Peter's Basilica. Again, pag gusto nyo pumasok sa mga simbahan, please follow the dress code. Kasi baka hindi kayo papapasukin.
Ito pala ang central nave ng Basilica na nasa 186 meters ang haba. Ang St. Peter's Basilica ay ang largest church in the world. Nasa 220 meters yung haba nito at nasa 136.6 meters naman ang taas. Ang Basilica ay nakatayo sa lugar kung saan pinaniniwala ang inilibing si St. Peter, isa sa 12 apostol ni Hesukristo, at itinuring ng mga Katoliko bilang unang Pope. Around 326 AD, itinayo ni Emperor Constantine the Great ang unang simbahan sa ibabaw ng libingan ni St. Peter. Mamaya, papakita ko yung libingan ni St. Peter. Pagkatapos ng mahigit 1,100 years, ang luma o original na simbahan ay naging unstable na. At noong 1506, iniutos ni Pope Julius II ang paggawa ng bagong basilika. At inabot ng 120 years ang construction at natapos noong 1626. So baba na kami, ito pala ang Vatican Grottos, ang libingan ng mga former or namatay na mga Pope. At narito ang ilan sa mga ito. At may mosaic din si San Pedro Calungsod dito, ang second Filipino saint. Tapos yan naman yung libingan ni St. Peter. After Vatican Grottos, magdasal at maglagay ng holy water sa mga rosary na nabili namin, nag-CR lang kami tapos lumabas na ng Basilica kasi malapit na ang call time at need pa namin kumain. So fast forward lang mga man, nandito na kami sa bus at biyahe na papuntang A Point Arezzo Park Hotel. Ang hotel namin ngayong gabi. Yan yung sample na ruta, nasa 209 kilometers ang layo at nasa 2 hours mahigit lang ang biyahe. Kaya dito ko na muna tatapusin yung day 4 vlog ko mga man. See you sa day 5! Nga pala, pag natripan nyo itong video to, pa-like and subscribe naman. Tapos pahit na din ng bell button. Thank you!